Nitong nakaraang linggo lang, nung January 20, nagsimula na or nangyari na yung inauguration ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos. At sa pagiging presidente ni Donald Trump sa ikalawang pagkapanalo niya, ngayon siya yung 47th president ng United States. Marami yung iba't ibang reaksyon, pero yung mga reaksyon ay palaging emosyonal. Merong mga konserbatibo na tuwang-tuwa. Marami ring mga evangelical conservatives ang nasisiyahan at nagbibigay puri sa Diyos dahil nanalo si Donald Trump. Samantala, yung mga nasa panig na makakaliwa, yung mga liberal naman, sila naman ay nag-iiyakan. Sila naman ay hindi nila gusto yung mga plataporma na sinusulong ng konserbatibong posisyon. Pero alam nyo, sa kabila ng pagsulong at pagbagsak ng mga makalupang mga hari, ng mga pinuno dito sa mundo, pinapaalala sa atin na ang Diyos ay hari magpakailanman. Siya lang ang Panginoon, siya lang ang nakaupo sa trono, siya lang ang nakaupo sa posisyon na hindi kailanman bumababa at hindi kailanman inaalis. He is the immovable God. Walang panahon kung saan pwede siyang pababain sa kanyang trono at walang panahon kung saan siya umupo sa kanyang trono dahil siya ang magpawalang hanggang Diyos. At hindi rin katulad ng mga pinuno dito sa lupa, ang Panginoon ay banal. Hindi katulad ng mga Panginoon sa lupa, hindi katulad ng mga hari sa lupa, ang Diyos ay banal. At yan yung makikita natin sa talata natin sa Isaiah chapter 6. Ang Diyos bilang nakaupo sa trono na siyang banal. Kaya tumayo tayo, babasahin natin muli ang Isaiah chapter 6 verses 1 hanggang 9. Isaiah chapter 6 verses 1 hanggang 9. This is the word of the Lord. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved, and the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, si Isaiah, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. And I also heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And then he said, Go and tell this people, Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. May kabaliktaran sa panlupang hari at sa makalangit na hari na binabanggit dito sa talata natin. Ito yung panahon, yung vision ni Isaiah ay isang panahon kung saan namatay na yung isang panglupang hari. Talagang binibigyan dito ng distinction kung sino yung Diyos at bilang makalangit na hari at yung mga tao bilang mga panlupang hari. Sa panahon kung saan namatay si King Uzziah, dito naman nakita ni Isaiah yung kanyang vision of God. At ano yung nakita ni Isaiah sa kanyang vision of God? Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa isang trono
kung saan ang mga anghel ay sumasamba at nagluluwalhati sa kanyang kadakilaan. Ang Diyos ay naghahari, magpapalit-palit man yung mga taong hari. Ang Diyos ay nakaupo, magpapalit-palit man yung mga taong hari. At ano yung inaawit ng mga anghel? Ano yung inaawit ng mga seraphim? Ang sinabi doon, banal, banal, banal. May description pa nga yung mga anghel na nakatakip yung mga mata nila. Ito ay mga walang kasalanang nilalang, mga moral na perpekto na mga espiritu. Pero sa pagkakita nila sa kaluwalhatian, sa kabanalan na nagniningning, tinatakpan nila yung mga mata nila. Maging yung mga perpektong moral na nilalang ay hindi kayang masdan yung kabanalan, kaperpektuhan ng Panginoon. Ang kabanalan niya ay iba sa kabanalan ng nilalang. Ang kabanalan niya ay hindi nilikhang kabanalan. Ang kabanalan ng mga nilikha ay mga nilikhang kabanalan. At hindi yun makita, hindi yun kayang tignan ng diretso ng mga nilalang. Isipin nyo na lang na diretso mong tignan yung araw. Hindi natin kaya yun. Hindi natin kayang diretsong tignan ng araw. Hindi kayang diretsong tignan itong mga perpektong mga anghel, yung Panginoon. Kahit ang kaya nilang gawin ay takpan ng mata nila at awitin yung kabanalan ng Diyos. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. At itong makaanghel na mga awitin ang yumanig sa templo ng kalangitan. Sinabi mismo sa talata, yumayanig sa tinig ng mga anghel, sa awitan nila, sa kadakilaan mismo ng Diyos. At dito sa pagkakita ni Isaiah sa napakaluwalhating vision, sa napakaluwalhating nakita niya, umiyak siya. Ang unang-unang ginawa ni Isaiah, umiyak siya. Sinabi niya, woe is me, for I am a man of unclean lips. Aba ako, kawawa ako. Bakit? Hindi ako bagay dito. Nakikita ko ito, pero hindi ako bagay dito. Hindi ako nararapat dito. Purong kabanalan yung nandito sa lugar na to, at nandito ako, isang makasalanan. Isang propeta, pero isang makasalanan, na may maruming mga labi. At yun yung kinumpisal, yun yung iniyak mismo ni propeta Isaiah. Kaya dito sa talata natin, makikita natin yung distinction ng Diyos at ng mga tao. Na magkahiwalay tayo, magkaiba kung sino yung Diyos at sino tayo. Ang Diyos, ang siyang nakaupo sa trono, at tayo ay hindi nakaupo sa trono. Verse 1. Ang Diyos ay mataas, at tayo ay mababa. Verse 1. Ang Diyos ay walang hanggan, at tayo ay may mga hangganan. Verse 2. Ang Diyos ay banal at tayo ay hindi banal. Verse 3. Ang Diyos ang tagapagligtas at tayo ang kailangang iligtas. Verse 5. Ang Diyos ang nagtatanong at tayo ang kailangang sumagot. Verse 6. Ang Diyos ang nagsusugo at tayo ang mga dapat na isugo. Verse 8. Kaya dito sa sulat ni Propetang Isaiah, sa nakita niya mismong kabanalan ng Diyos, nakilala niya yung tunay niyang sarili. Nakilala niya kung sino siya, hindi nung tinignan niya yung sarili niya, kung kailan tinignan niya yung purong sinag ng kadalisayan at kabanalan ng Diyos. Yung pagkasagrado ng Diyos, yun yung nakita niya. At doon din, sa puntong yon, nakilala niya, sino ba talaga si Isaiah? Sino ba talaga ako? Who am I? Kailan niya natutunan yon? Kailan niya nakilala yung totoong sarili niya? Nung nakita niya yung Diyos. He did not look within. He looked without. Ang tinignan niya yung nasa labas sa sarili niya at yun yung nagturo. Yun nagbigay definisyon. Yun nagbigay kahulugan. Yun nagbigay ng totoong dictionary definition. Sino ba si Isaiah? Nung nakita niya ang pagkasagrado ng Diyos. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon.
Maliwanag nating nakikilala yung mga sarili natin, yung mga pangangailangan natin, at yung mga tungkulin natin sa pagkakita natin sa sinag ng kabanalan ng Diyos. It is there in the vision of the holiness of God that we truly know ourselves, our needs, and our duties as sinners. Makikita natin yung sarili natin na totoo. Hindi sa pamamagitan ng pagtingin natin sa sarili natin, the self-description natin, kung paano tayo nakikita ng iba, kung hindi. Sino ba ako sa harapan ng Diyos? Yun yung totoong tayo. Ang totoong tayo ay kung sino tayo sa harapan ng Diyos. At yun nakita ni Isaiah. Actually, yan mismo yung sinabi ni John Calvin nung sinulat niya yung Institutes ng Christian Theology niya. Nung sinulat niya yung Institutes ng Christian Theology, naparaming books nun, book 4, 4 na libro yon, pero sa unang chapter, sa unang paragraph na sinulat niya, ito yung pinakauna niyang dinescribe kung ano ang itsura ng tunay na karunungan. At binigyan niya ng description, ang tunay na karunungan ay ang makilala mo ang Diyos at makilala mo ang sarili mo. Yung dalawa. Wala kang tunay na karunungan kung wala kang kaalaman sa kung sino ka at kung sino yung Diyos. At binanggit ni Calvin doon na yung dalawang yan ay palaging magkatambal. Hindi mo pwedeng matutunan, hindi mo pwedeng makilala yung sarili mo, sino ba si Joseph? Kung hindi mo kilala, sino ba yung Diyos na lumikha? At sino yung Diyos na naghahari dito sa buong sangsinukob? At alam nyo, yung binabanggit ni Calvin, yan yung naranasan mismo ni Isaiah. Binanggit ni Calvin pero naranasan ni Isaiah. Ang naranasan ni Isaiah, nakita niya yung kabanalan ng Diyos, and during that moment, ganito pala ako. Ito pala yung tunay na Isaiah. Ito pala yung kung sino ako. Sino si Isaiah? Isang magiting, banal, matapang na propeta ng Diyos, pero pagharap niya sa Diyos, aba ako, isang makasalanan. Aba ako, isang makasalanan. Nakilala niya yung tunay na siya sa harapan ng sinag ng Panginoon. It is before the presence of the holiness of God that man discovers his proper place. Doon niya nakikilala. Sino ba ako? Ano bang tunay na kalagayan ko? Hindi ang nagbibigay ng definisyon nito ay ibang tao, hindi lipunan, hindi ikaw. You do not do self-description. Hindi mo pwedeng sabihin, eto ako ganito ako, ganito yung ugali ko, ganito yung pagkakilala ng ibang tao sa akin. Pwedeng maniwala ka sa mga sinasabi mo kung sino ka. Pero ang totoong ikaw ay kung sino ka sa harapan ng Diyos. That's who you are. That's what really matters. At doon lalabas kung ano yung pangangailangan mo, doon lalabas kung ano yung obligasyon mo, doon lalabas yung tunay na ibig sabihin ng pangalan mo. Sino ka ba talaga? Ayan yung ano ngayon trend ngayon. Ano yun? Discovering yourself. Kailangan, kilalanin ko yung sarili ko, finding your inner self. You do that by basking yourself in the holiness of God. Doon mo ay kilala yung sarili mo. Kapag nasa harap ka niya, there you will find sino ka ba talaga. Nagtataka yung ibang tao, sino ba talaga yung totoong ako? May personality ako dito, may personality ako dyan, kung ano nung personality. Ang tunay na ikaw ay kung sino ka sa harap ng Diyos. That's it. That's it. Yun yung pinakapunto. Pero ano ba yung mga espesipikong resulta kapag na-enkwentro natin yung kabanalan ng Diyos? Kapag nakaharap natin yung kabanalan ng Diyos, ano yung magiging very fine or specific na result nito sa atin? Una, it is preparatory for salvation. And number 2, nagkakaroon ng voluntariness for service. So una, kapag nakita natin yung kabanalan ng Diyos, preparatory yan for salvation. Pag nakita natin yung kabanalan ng Diyos, nagkakaroon dyan ng pagiging voluntary for service. So dun sa una, na epekto nito sa atin, it is preparatory for our salvation. Verse 6 at verse 7. Doon sa pagkakita ni Isaiah sa kabanalan ng Diyos, ang unang-una niya nakadiskubre sa sarili niya, self-discovery ito.
Unang-una niya discover sa sarili niya, makasalanan siya. Yun yung unang-una niya nakita. Nakita niya mga anghel, walang kasalanan. Yung mga anghel na dumadagong-dong yung kanilang mga tinig sa pagpupuri sa hindi nilikhang kabanalan ng Diyos. Hindi niya pinansin yung mga anghel, hindi yun ang pinansin niya yung lindol, hindi niya pinansin yung lakas ng awit, ang pinansin niya ay sino yung inaawitan. Kaninong kabanalan yung sumasakop sa kabuuan ng kalangitan. At nung nakita niya yon, nakita niya yung sarili niya. Siya pala ay makasalanan. Binanggit niya rin na makasalanan din yung mga nakapalibot sa kanya. Binanggit niya rin yon. Sabi niya, I am a man of unclean lips and I dwell with the people of unclean lips. Pansinin niyo yon. Pero, ang sinabihan niya ng Aba ay yung sarili niya. Hindi niya sinabi, woe is them. Sinabi niya, woe is me. For I am a man of unclean lips. Naging crystal clear sa kanya yung karumihan niya nung nakita niya kung gaano kalinis ang Diyos. Alam niyo, naranasan din niya ng ibang mga tauhan sa Biblia. Una si Job. Si Job, totoo namang wala siyang kasalanan sa pagdurusa niya. Alam naman natin sa Job 1 and 2, napakalinaw. Sinusubok si Job sa kanyang katapatan. Hindi siya dinidisiplina sa kasalanan, hindi siya pinaparusahan sa kasalanan. Hindi yun ang punto kung bakit siya nagdusa. Ang mismo ang Panginoon, ang konversasyon niya kay Satanas, ang nagpapakita sa atin, wala siyang ginawang mali. Pero habang tumatagal yung panahon, may mga nababanggit si Job. Pero sa dulo ng aklat ng Job, ang sinabi pa rin ng Panginoon, sige, tatanungin kita, sagutin mo ko. Nasaan ka nung nilikha ko ang lahat? Tinanong ng Panginoon si Job. At alam niyo yung sagot ni Job? Sa mga tanong, sunod-sunod na tanong ng Panginoon, ang sabi niya, I repent in dust and ashes. Naranasan niya, nakita niya yung purong kabanalan ng Diyos. Sinabi niya, hindi ako karapat-dapat. Napatahimik siya. Napatikom yung bibig niya na maraming sinasabi sa sunod-sunod na mga chapters. Pero nung nakaharap niya na yung Diyos, nakaharap niya na yung sinag ng kabanalan ng Diyos, napatikom ang bibig niya. Dahil nakita niya na meron siyang kasalanan. Hindi yung kasalanan kung bakit nangyari sa kanya yon, pero nakita niya na makasalanan siya. Nakita niya na hindi siya karapat-dapat. Nakita niya na hindi dapat pagdudahan ng Diyos. Nakita niya kung gaano kapuro, kadalisay, walang kahit anong dungis at bahid sa purong kaputian ng Diyos. Naranasan din niya ni Pedro, ni Simon. Nung nagmilagro si Jesus dun sa mga isda. Nagmilagro ang Panginoong Jesus sa mga isda. At nagulat si Pedro, nagulat si Simon, at ito yung sinabi ni Simon, sabi niya, depart from me for I am a sinful man, O Lord. Sabi niya, nakita niya, hindi, Mesaya to, hindi to kung sino lang. Ito mismo yung anak ng Diyos. At napabulala si Simon, sabi niya, lumayo kayo sa akin, isa akong makasalanan. Ganyan ang nangyayari kapag nakikita yung kadalisayan ng Diyos. Kapag nakikita yung kadalisayan ng Diyos, nakikita natin kung gaano kadumi yung mga kamay natin. Sa kaputian niya, nakikita natin yung mga kadiliman natin. Pero napakaganda kasi nung nagkumpisal si Isaiah ng pagiging makasalanan niya, agaran na nag-alok ang Diyos ng kapatawaran. Nung mismong sinabi ni Isaiah sa verse 6, sinabi ni Isaiah sa verse 6, sa verse 5, woe is me, for I am a man of unclean lips. Verse 6, kasunod agad, nagpadala agad ang Diyos ng anghel. Meron siyang nagliliyab na uling at nilagay yun doon sa bibig ni Propeta Isaiah. Sumisimbolo yon ng kapatawaran. Nakalagay mismo yan sa verse 7. Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Sipin nyo, nakita yung kabanalan ng Diyos, nakita niya yung kasalanan niya, nagbigay agad ng kapatawaran.
Ganyan yung proseso. Ganyan yung pagkakasunod-sunod. Hindi nagbibigay ang Diyos ng kapatawaran kung hindi nakita yung kasalanan. At kung hindi makikita rin yung kasalanan, kung hindi nakita yung kabanalan ng Diyos. Yan ang palaging makikita nyo sa Biblia. It is when we truly see our souls as sinners before the holy God that the cross becomes precious. Yung krus ni Jesus, pinapahalagahan lang yan kapag tunay nating nakikita ang mga sarili natin bilang makasalanan sa harap ng Diyos ng kabanalan. Kaya pag mas malapit tayo sa kabanalan ng Diyos, mas conscious tayo sa pagiging masama natin. Mas nagiging sariwa sa isip natin yung kasamaan natin kapag mas malapit tayo sa kabanalan ng Diyos. Alam nyo ba na kinote itong chapter na to, kinote yung mga text na to sa New Testament. Kinote ito ni Apostle John. Sa John chapter 12 verse 37 to 41. Kinote niya ang Panginoong Jesus na sinasabi yung nakita ni Isaiah na vision ay walang iba kundi ang kaluwalhatian ni Jesus. Yung nakita niya na nakaupo sa trono ay si Jesus. Yung nakita niya ay ang anak ng Diyos. Yung nakita niya ay yung hindi pa nagkakatawang tao na ikalawang persona ng Diyos. John 12 verse 37 to 41. Yung Diyos na nakaupo sa trono, nagniningning sa kabanalan, ay siya ring Diyos ng kaligtasan. The God of holiness is Himself the God of salvation. At kapag pinag-usapan natin ang kaligtasan, pag pinag-usapan natin ang katubusan, ito ang kailangan nating maintindihan. Deliverance is painful. Ang kaligtasan ay palaging masakit. Walang kaligtasan na hindi masakit. Ang kaligtasan ay palaging merong kaakibat na sakit. Masakit ito sa Kanya na nagliligtas, kay Kristo, at masakit din ito sa mga inililigtas na mga katulad natin. Masakit ito kay Kristo kasi siya yung naging sakripisyo. Siya yung pumasan ng kasalanan. At masakit din ito sa atin dahil kailangan mabasag muna tayo sa mga kasalanan natin bago tayo linisin ng Diyos. Ito yung picture mismo ni Jesus. May altar doon sa Isaiah 6. At merong paghatol sa pinakapurong propeta. At si Jesus ay mas dakila kay Isaiah. Nakatikim si Jesus ng mas mainit na hatol kaysa kay Isaiah. Siya ang higit na Isaiah. Siya ang kumuha ng mga kasalanan natin at siya'y nasaktan para sa ating kaligtasan. Si Jesus ay walang kasalanan, si Isaiah ay isang makasalanan. Pero sa atin, masakit din ang kaligtasan. Bakit? Naranasan nyo na bang masunog? Naranasan nyo na bang mapaso? Ang isa sa pinakamasakit na karanasan ay masunog. Isipin mo, ano kayang mararamdaman mo kapag nilagyan ng nagbabagang uling yung dila mo? Hindi yun masarap, hindi yun maganda, hindi yun komportable. Yun ay masakit. Pero yun ang ginawang litrato sa Isaiah, ng kapatawaran ni Isaiah. Nung kumuha yung anghel ng uling, nilagay yun sa bibig niya. Nung nilagay yun sa bibig niya, ang interpretasyon, your sins are forgiven. Masakit bago mapatawad. Iyan ang mismong litrato. Masakit ang maligtas. Bakit? Anong dapat mangyari? It will hurt our pride. Masasaktan tayo, mababasag tayo dahil masakit na aminin na madumi tayo. Masakit na aminin na hindi tayo malinis. Masakit na aminin na hindi tayo matuwid. Masakit na aminin na mali ako. Tama siya, mali ako. Yan ang unang dapat aminin bago tayo maligtas. Ang aminin na tayo ay mali. Hindi ako tama. Ang ginagawa ko buong buhay ko, mali. Nasa maling direksyon ako.
Ang kaligtasan ay nagsisimula kapag kinumpisal natin na mali tayo. That is the beginning of repentance. When you tell God, Panginoon, mali ako. Mali yung iniisip ko, mali yung takbo ng isip ko, mali yung sinasabi ko, mali yung pinaniniwalaan ko, mali yung ginagawa ko, mali yung ginawa ko dati, mali yung ginagawa ko ngayon. Yan ang sakit ng kaligtasan. Ang una mong aminin na ako ay marumi sa harapan ng Diyos. At yan yung dapat nating mapanariwa sa atin. Kung gusto nating maging sariwa ang ebanghelyo, kailangan mapanariwa din sa atin yung kasalanan natin sa pamamagitan ng pagpapailalim sa nagniningning na kabanalan ng Diyos. For us Christians, in order for us to see the freshness of the gospel, we should seek to truly discover the darkness of our sins through the holiness of God. Tayo ay naliligaw kapag nawawala na tayo ng diwa ng kabanalan ng Diyos. Ang isa sa pinaka-problema natin sa buhay natin, nasang parte ka man ng buhay mo, ang isa sa pinaka-problema natin ay hindi na natin nakikita ang kabanalan ng Diyos. Number one problem, kapag hindi na natin nakikita ang kabanalan ng Diyos, na siya ay banal, banal, banal. Yan ang paraan kung paano natin makikita yung sarili natin bilang makasalanan. Hindi natin makikita yung sarili natin na makasalanan kung hindi natin nakikita ang Diyos bilang dalisay at bilang sagrado. At kapag nakita na natin yung kabanalan ng Diyos, kapag nagkaroon tayo ng sariwang pagkakita doon, ang unang-unang makikita natin ay kasalanan natin bago ang iba. Ganon yung step eh. Ganon mismo yung sinabi na Isaiah, I am a man of unclean lips and I live with the people of unclean lips. Hindi niya unang nakita yung kasalanan ng iba. Ang una niyang nakita, kasalanan niya. At ang sinabihan niya ng Aba ay hindi sila. Hindi niya sinabi, naku, napakabanal ng Diyos. Tignan niyo, kayo talaga. Hindi ganon. Kabanalan ng Diyos, Aba ako, makasalanan ako. Yun ang unang-unang reaksyon ni Isaiah. Si Isaiah ay hindi bulag sa kasalanan na nakapaligid sa kanya. Nakikita niya. Alam niya yung kasalanan ng mga nakapaligid sa kanya. Alam niya yung kasalanan ng covenant community na kinabibilangan niya. Pero ang sinabihan niya ng woe, ang sinabihan niya ng Aba, ay ang sarili niyang kaluluwa. At ang ebanghelyo ay mawawalan ng pagiging sariwa kung hindi na natin nakikita ang sarili natin na makasalanan. It can become irrelevant. Naranasan nyo na ba na parang wala nang lasa yung ebanghelyo? Naranasan nyo na ba na yung kamatayan ni Jesus ay parang hindi mahalaga? Alam nyo kung anong dahilan, isa sa pangunahing dahilan kung bakit nangyayari yon? Dahil iniisip na natin matuwid tayo. Dahil iniisip na natin mabuti na tayo. Dahil hindi na natin nakikita yung karumihan natin. Yan ang dahilan kung bakit nawawala na ng lasa. Natatakpan na ng peking tamis, yung tunay na tamis ng ebanghelyo. Kaya daw yung mga bata hindi na masyado kumakain ng mga prutas kasi madalas kinakain na nila mga artificial sweeteners. Kapag pinakain mo yung bata ng apple flavor sa totoong apple, ang pipiliin nila yung apple flavor. Hindi totoong mansanas. Sinatakpan na. Na-desensitize na yung panlasa nila sa mga peke kaysa sa tunay. Ganon yung kabanalan ng Diyos. Iniisip natin, tayo na yung banal. Iniisip natin, tayo yung matuwid. Iniisip natin, tayo yung walang kasalanan. Iniisip natin, tayo yung dalisay. Kaya yung tunay na dalisay, tunay na kabanalan, tunay na matuwid, wala na tayo ng panlasa doon. Hindi na natin nakikita.
yung tunay na siya. Pero kaya yan ang solusyon. Ang solusyon para maalis yung self-righteousness natin, maalis yung imaginary goodness natin, ay magpailalim tayo sa totoong kabanalan niya. Yun lang ang paraan, walang ibang paraan. Ang hanapin mo at ang ipanalangin mo ay makita mo yung kabanalan niya. That's it. At kapag nakita mo yun, namasdan mo yun, doon mo makikita ang nakakapanginig, nakakapangilabot na kabanalan niya. At tatakbo ka ngayon sa Ebanghelyo. Tatakbo ka ngayon sa sariwa na Ebanghelyo. You see, si Isaiah, perhaps, mas banal siya sa marami niyang mga kamag-anak. Si Isaiah ay mas banal sa mga kapitbahay niya. Si Isaiah ay mas banal doon sa covenant community nila sa Old Testament. Pero kung ikukumpara sa Diyos, siya ay marumi. Kumpara sa iba, perhaps. Kumpara sa Diyos, no way. Ganun ka rin, Kristiyano. Pwedeng iniisip mo, mas malinis ka kaysa sa iba. Mas malinis ka sa ka-churchmate mo. Mas malinis ka sa mga kamag-anak nyo. Mas malinis ka sa mga katrabaho mo. Mas malinis ka sa mga kapitbahay nyo. Mas malinis ka sa ibang tao. Pero kung ikukumpara sa Diyos, ito ang tanong, sino ka? Sa harapan ng kapuspusan, ng sinag, ng kabanalan ng Diyos, sino si Joseph? Sino ka? At kung hindi ka pa Kristiyano, walang ibang maghahanda sa iyo sa biyaya ng kaligtasan kung hindi madiskubre mo ang pagiging makasalanan mo sa harapan ng kabanalan ng Diyos. Kung hindi ka pa Kristiyano, ang unang-unang dapat mong makita at maintindihan na ang pinakakailangan mo ay hindi dagdag pera, hindi dagdag kaibigan, hindi dagdag kalusugan, hindi dagdag reputasyon. Kung hindi ka pa Kristiyano, ang unang-unang dapat mong makita, ang pinakatugatog ng problema mo ay hindi ang mga yan. Ang pinaka-problema mo ay hindi ka banal. Yun ang problema. You are not holy. At diyan papasok yung alok ng Ebanghelyo na pwede tayong linisin sa mga kawalang kabanalan natin dahil siya na nakaupo sa trono ay siyang pinako sa krus. Siyang nakaupo sa trono ay siyang pinako sa krus. Yun ang alok ng Ebanghelyo. Siya ay namatay at nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa mga nakakakita at nagsasambit, aba ako ay may maruming labi. Para sa kanila yung kaligtasan. At kapag nandun ka na sa disposisyon na yon, kilalanin mo na merong tagapagligtas. Siyang banal ay siyang tagapagligtas. Siyang banal ay siyang maawain. Siyang banal ay siyang umiibig. Siyang banal ay siyang may biyaya. Sundan natin si Propeta Isaiah sa pagkukumpisal niya ng kasalanan. At tanggapin din natin ang kapatawaran ng Diyos. Pero hindi lang yan yung naging tugon doon sa pagkakita sa kabanalan ng Diyos. Hindi niya lang ito naging preparatory for salvation. Ito rin ay nagdulot ng pagiging voluntaryo sa paglilingkod doon sa verse 8. Napaka-interesting dahil nasa chapter 6 na tayo pero ito yung unang beses na tinawag sa Isaiah ng Diyos. Ito yung kauna-unahang panahon na tinawag siya ng Panginoon. So, magandang katotohanan yon. Nilinis muna siya bago siya tinawag. Nilinis muna si Isaiah bago siya tinawag para magserbisyo. Ano yung tanong ng Diyos? Sabi niya, whom shall I send? And who will go for us? Sabi niya, sino yung isusugo ko?
Sino ang hahayo para sa amin? At nung nagtanong yung Diyos, tumugon agad si Isaiah. I imagine, nagtaas siya ng kamay. I don't know. Pero sabi niya, "Here am I, Lord, send me." Isugo mo ko, Panginoon. Ako. Nagtatanong yung Diyos, sino isusugo ko? Sino yung hayo para sa amin? At ang unang tugon ni Isaiah, "Ako, Panginoon. Piliin mo ko. Ako yung hahayo." Yung mga mata na nakakita sa kabanalan at kaligtasan ng Diyos ay hindi tahimik kung hindi nagsasalita. At ang sinasabi nila, "Narito ako, isugo mo ko." The eyes that have seen God's holiness and God's salvation speak, Here am I, send me." Gagamit ka ba ng plato na marumi bilang ihahanda mo sa pamilya mo pagkakain na kayo? Gagamit ka ba ng maduming kutsara at tinidor? Ihahanda mo ba yon sa pagkainan nyo? Ganyan ang Diyos. Nililinis niya muna bago niya pinipili para maging kagamit-gamit sa kanyang mga kalooban. Nililinis niya muna, nililigtas niya muna, binibigyan niya muna ng kaligtasan at sa kanya gagamitin para sa mga ebanghelyong layunin niya. Maraming mga hindi Kristiyano ang nag-iisip na maglingkod lang sila sa Diyos, okay na yon. Sa mga hindi mananampalataya na merong uri ng pag-iisip na may gagawin ako para sa Diyos, para sa Diyos, para sa Diyos, nang hindi sila naliligtas, nang hindi nila hinaharap yung tunay nilang pangangailangan. Alam nyo, yan mismo yung sinabi ni Jesus sa huling araw. Nagbigay na siya ng preview kung ano yung sasabihin niya sa huling araw. Nag-advance na si Jesus. Sabi niya, ito yung sasabihin ko sa Judgment Day. Matthew 7:22-23. Sabi ni Jesus, "On that day, many will say to me, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast demons in your name and do many mighty works in your name?'" Ano yung sinasabi nila? Marami akong nagawa para sa Diyos. Marami kong ginawa para sa Diyos. Hindi ba, Panginoon, ito yung ginawa ko para sa iyo? Hindi ba ito yung inambag ko? Hindi ba ito yung serbisyo ko sa iyo? At anong tugon ni Jesus? "And then, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." Isipin mo yon. Naglingkod sila ng naglingkod, pero sa huling araw, itatakwil sila ni Jesus. Pero anong problema? Dahil hindi nila inisip yung kaluluwa nila. Dahil inisip nila, pwede nilang bayaran ng serbisyo yung mga kasalanan nila. Alalahanin mo, hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan mo sa pamamagitan ng paglilingkod. Hindi mo pwedeng bayaran ang mga kasalanan mo sa pamamagitan ng paglilingkod. Hindi nagbabayad sala sa pamamagitan ng pagsulong ng kaharian. Maging ang buong buhay natin ay kulang bilang kabayaran sa marami nating kasalanan. Hindi sapat ang buhay natin. Kaya nga walang hanggan ng impyerno eh. Hindi sapat yung buong buhay natin. You cannot pay for your sins. You cannot pay for your sins. Meron lang isa na serbisyo ang nakapagliligtas. There is only one sacrificial service that is sufficient. At kaninong paglilingkod yun? Kay Jesus. Ang sakripisyal na serbisyo ni Jesus ang nakbabayad sala.
Yan ang binanggit ni Jesus sa Marco. Sabi niya, I came not to be served, but to serve. Paano yung service niya? And to give my life as a ransom for many. Naglingkod si Jesus nung pinako siya sa krus. Yun ang tunay nagbibigay sala, ay nagbabayad sala. Yun mismo ang nagbabayad sa mga kasalanan natin. Kaya kung ganyan ang pananaw mo, mali yan at pagsisihan mo yan. Ang tunay mong tignan ay serbisyo ni Jesus at hindi serbisyo mo bilang pangtapal sa kasalanan mo. Hindi matatapal ng kahit anong financial support, ng kahit anong pawis, ng kahit anong pagod ang kasalanan mo. Ang dugo, pawis at pagod ni Jesus ang siyang pumapawi ng kasalanan. Siya ang tignan mo. Siya ang panampalatayan mo. Sa serbisyo niya, doon ka sumandal. Hindi sa mga ginagawa mo. Pero sa atin, ang mga mananampalatayana, kailangan nating tignan yung kabanalan ng Diyos at matakot tayo. At kailangan nating tignan yung kaligtasan ng Diyos at magpasalamat tayo. Dahil sa pamamagitan lang nun, mapupukaw at lalago yung puso natin para sa serbisyo sa kalooban at layunin ng Ebanghelyo. Kung Kristiyano ka, narinig mo na ang tanong na to. Kung Kristiyano ka, narinig mo na ang Diyos. At ang tanong niya, whom shall I send and who will go for us? Ang tanong, anong sabi mo? Nung nagtanong yung Diyos, narinig mo yung tanong ng Diyos. Pagkatapos kanyang iligtas, pagkatapos mong manalig at magsisi, pagkatapos mong mabigyan ng bagong puso, narinig mo ang tinig ng Diyos. At ang tanong niya, sino ang isusugo namin? Ang tanong sa iyo, anong response mo? Have you responded to God like Isaiah? Kung takot ka, meron kang mataas na paggalang sa kabanalan ng Diyos, kung nagpapasalamat ka sa kaligtasan na tinanggap mo, ang isasagot mo ay duplicate nung mismong tugon ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Alam nyo, sinusugo tayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang ministeryo, sa iba't ibang mga paglilingkod. Hindi iisa yung pinagsusuguan sa atin, pero pare-pareho na tinatanong tayo ng Diyos. Kapag may mataas tayong pagtingin sa Diyos at mataas na pagpapasalamat sa Kanya, doon tayo pinakamalaya na nagseserbisyo. Doon tayo pinakamalaya na nagpapagamit para sa kaharian niya. Ang Panginoon ay hindi isang collector o hoarder. Kasi yung mga collector, bumibili yan, tapos tinatabi lang, nakadisplay lang. Yung mga hoarder, ang daming gamit, pero nandun lang, nakatambak lang. Hindi ginagamit. Ang Panginoon, hindi isang kolektor ng Kristiyano. Hindi siya hoarder na nagtatambak ng mga iniligtas niya. O niligtas kita, o diyan ka lang. Hindi ganun ang Diyos. Ginagamit niya yung mga tinubos niya. Walang ni isang tinubos ang Diyos ang hindi niya tinatawag para maging kagamit-gamit. Walang tinawag ang Diyos sa kaligtasan na hindi niya tinawag para maging kagamit-gamit sa kaharian. Ang lahat ng tunay na Kristiyano ay mga alipin at mga lingkod ng Diyos. At kung hindi mo pa napapakinggan yung tawag ng Diyos, sa verse 8, nangyari na ba talaga sa iyo yung verse 5 at hanggang 7? Kung hindi mo pa napapakinggan yung verse 8, nangyari na ba talaga sa iyo yung verse 5 hanggang verse 7? Hindi ka tanggap-tanggap na may isang tao na naligtas at hindi papasan sa balikat niya ng responsibilidad para sa kaharian ni Jesus. Hindi yan katanggap-tanggap. Ilang beses ka na tinawag ng Diyos at ilang beses ka na hindi tumugon. Na parang hindi mo napansin na tinatawag ka niya. At hindi ka tumugon katulad ni Isaiah.
Si Isaiah ay kaliligtas pa lang. Isaiah was freshly pardoned. At ang unang nasa isip niya, paano ko mapaglilingkuran ang Diyos ko? Pero alam nyo, bakit patanong pa yung ginawa ng Diyos? Bakit patanong? Hindi ba pwedeng nung kinlen si Isaiah, ang pwedeng gawin ng Diyos, Isaiah, ito yung utos ko sa'yo, go. Pwede naman command hindi ba? Sa maraming talata sa Biblia, may diretsong utos ang Diyos. Pero bakit kay Isaiah, patanong pa? Bakit parang ang nandun lang naman, si Isaiah lang naman. Isaiah lang nandyan, no? Yung vision na yun, para talaga kay Isaiah, para makita niya. Andyan si Isaiah, tapos nagtanong pa yung Diyos, sino kaya? Sino yung pwede ko sugo dito? Sino kaya yung hahayo para sa amin? Tapos si Isaiah lang yun nandyan. Bakit? Nagtanong pa yung Diyos. Kung pwede naman siyang mag-utos. Alam niyo kung bakit? Dahil gusto ng Panginoon ng isang klase ng paglilingkod na mula sa puso. Ang gusto niyang paglilingkod ay isang paglilingkod na kusang loob at hindi puwersahan. Yan ang pinaka nakakaluwalhati sa Kanya. Hindi napilitan. Hindi sige na nga na uri ng paglilingkod. Ang isang klase ng serbisyo na resulta ng dalawang pagkakita sa kabanalan at kaligtasan ng Diyos, na siya'y banal at siya ay nagliligtas. At bilang pagtatapos, ano ang pinakakailangan mo ngayon? Ang makita mo yung kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po ngayong hapon na kami ay nakapagbigay ng panahon sa pakikinig ng iyong talata, ng iyong salita tungkol sa iyong kabanalan, ang kabanalan mong tugatog, ang kabanalan mong 3 ulit na totoo, ang kabanalan mong napakadakila at nasa taas ng mga ulo namin, isang klase ng kabanalan na hindi namin kayang arukin, sakupin. Pero o Diyos, nagsusumamo kami na wag mo kaming hayaan na magpatuloy sa buhay na hindi nakikita yung kabanalan mo. Panginoon, parang awa mo na. Wag mo kami hayaan. Wag mo hayaan ang bawat isang nandito na magtuloy sa buhay nang hindi namamasdan ang kadalisayan mo dahil ito ang kailangan namin. Ito ang kailangan ko. Ito ang kailangan ng bawat isa. Makita kung gaano ka kabanal. Dahil dito lang namin matatagpuan ang sarili namin. At dito lang namin matatagpuan ang kaligtasan para sa sarili namin. At dito ka namin maluluwalhati. Walang ibang lugar kung hindi sa presensya ng kabanalan mo, doon ka namin maluluwalhati. Pinupuri ka namin. O banal, banal, banal na Diyos. Sa pangalan ng dalisay na si Jesus. Amen.